Sa media din ng Los Angeles Lakers, isang bagong pangalan ang naging focus ng atensyon, DeAndre Ayton. Mula sa pagiging former number 1 pick hanggang sa controversial na panahon sa Phoenix Suns at hindi palaging consistent na stint sa Portland Trail Blazers, ngayon ay nasa punto siya ng career kung saan kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga. Sa harap ng media at kasama ng kanyang mga bagong teammates, malinaw ang kanyang mensahe. Ito na ang pinakamahalagang yugto ng kanyang basketball journey. Samantala, bago pa ang kanyang unang game sa Lakers, maraming kasamahan na nagpahayag ng respeto kay Ayton. Halos lahat ng nakausap ng media ay nagbigay diin sa kanang laki sa kakayanan niyang mag-convert ng punto sa ilalim at sa kapasidad ng makontrol ang boards. Ang impresyon ng coaching staff at ng mga players ay positibo. Nakikita nila ang isang center na may potensyal na mabigay ng stability sa loob at tumulong sa spacing para sa mga primary creators ng Lakers. Sa kanyang panig, malinaw ang sinabi ni Ayton, "Honestly, this is where it counts. Understanding that every day you're waking up trying to win a championship, I'm not going to take this for granted." Ito ay indikasyon na nauunawaan niya ang bigat ng responsibilidad na dala ng paglalaro sa tabi nila na Luka Doncic at LeBron James. Kung ikukumpara sa kanyang panahon sa Portland Trail Blazers, makikita ang malaking pagbabago ng sitwasyon. Doon, siya ay nakapagtala ng 16 points, 11 rebounds at 1 assist bawat laro. May ilang gabi na nagpakita siya ng dominance, ngulit sa kabuuan ng season, hindi ito nag-translate sa malaking pagbabago para sa franchise. Ang narrative laban sa kanya ay hindi lang nakasentro sa numeros, kundi sa effort at consistency. Ngayong nasa Lakers siya, hindi na niya kailangang maging pangunahing scorer. Ang kanyang papel ay mas direkta, maging present sa paint, magbigay ng depensa at magpakita ng effort na madalas na kulang noong nakaraan. Sinabi ni Ayton, "I'm somewhere where it counts now, and I'm happy that everybody gets to see it. I'm happy where as a player, I get a chance to prove something big on a big stage." Ayon kay Zach Lowe, Ayton's production has always been decent, but the real challenge is maintaining intensity. Los Angeles will be the ultimate test for him. Dito nasusukat kung kaya niyang baguhin ang narrative na matagal nang naka-attach sa kanyang pangalan. Si Coach JJ Redick naman ay nagbigay ng malinaw na pahayag tungkol sa kanyang papel. If DeAndre embraces the role, he can be a stabilizing force in the paint. Ang ibig sabihin, mas makakatulong si Ayton kung magiging reliable siya sa ilalim, lalo na sa depensa at rebounding. Ang presensya niya ay magbibigay ng kalayaan para kay Luka na mag-focus sa playmaking at para kay LeBron na mamili ng spots sa loob ng laro. Hindi rin nakataka sa pansin ng media ang paraan kung paano mabilis na nakuha ni Ayton ang respeto ng kanyang teammates at ng fanbase. Ayon sa ilang analyst, "I don't think anyone's ingratiated himself better to the fanbase than DA." Ang kanyang openness at diretsyong pahayag tungkol sa championship hunger ay nagbigay ng magandang unang impresyon sa Lakers community. Sa kabuuan, ang sitwasyon ni DeAndre Ayton ngayon ay malinaw. Nasa isang grupo siya kung saan bawat laro ay may bigat. Sa Portland, siya ay naging bahagi ng rebuilding. Sa Phoenix, siya ay nasa ilalim ng spotlight, ngunit may tensyon sa loob. Sa Lakers, nakikita niya ang pagkakataon na ipakita ang kanyang tunay na halaga sa pinakamalaking entablado ng basketball. Kung magiging consistent siya sa effort, lalo na sa depensa at rebounding, at kung matatanggap niya ang role na nakaayon sa kanya, maaari itong maging simula ng redemption arc na matagal nang hinihintay mula sa kanya. Ngunit, kung mauuwi muli sa parehong issue ng consistency, maaaring ito na rin ang huling pagkakataon niyang makapaglaro bilang mahalagang piraso sa isang contender. Ang darating na season ang magsisilbing sagot sa lahat ng tanong. I-comment po ang inyong opinion sa ibaba at babasahin natin yan. At huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!